Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Anja Janagner at welcome po sa aking J65 Day Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition, at ngayong araw po ay July 20, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Peace. Nagkakaproblema ba si Lord? And yung scripture po natin ngayong araw is Judges chapter 6 verse 24. And yung peace po, sabi po dito na ang peace as a divine attribute means that God is completely separated from all confusion, chaos, and disorder. In His being and actions, He is always calm, consistent, and in perfect harmony. This peace doesn't mean possibility or inactivity. God is constantly at work in countless simulations, events across the universe. Yet all are perfectly ordered by His sovereign will. Nothing overwhelms Him. His peace is not just the absence of conflict, but the presence of holy order and divine purpose. This is the same peace He offers to His people through Christ. And yung scripture po natin ngayong araw na Judges chapter 6 verse 24. So Gideon built an altar to the Lord there and called it the Lord is Peace. To this day in stands in Opera of the Abiezrites. And sa Tagalog po, mga hukom, chapter 6 verse 24, nang magkagayoy, nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag ito na ang Panginoon ay kapayapaan. Hanggang sa araw na ito, iyon ay nagkaroon rin ng ofra ng mga Abiezrita. And yung teaching number 1 po natin is God's peace reflects His sovereign control. Sabi po dito na yung binibigay na kapayapaan sa atin ng ating Panginoong Diyos ay nagre-reflect ito na siya yung talaga nagko-control ng life natin, na nagbibigay sa atin ng peace. And teaching number 3, God's peace flows from His unchanging nature. Yung peace na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, na ito daw po yung flow na talagang masasabi natin na yung nature o yung kaisipan ng ating Panginoong Diyos is hindi nagbabago. Kasi po kung nagbabago-bago po yan, ibig sabihin po, minsan walang peace sa mundong ito, or puro kasamaan or ano pa, but sabi po dito na hindi nagbabago yung nature ng ating God. Ibig sabihin, nagpo-flow or nagpaparami yung peace dito. Binibigyan na tayo ng sovereign control na peace. And teaching number 3, God peace is the altar we build in our heart. Sabi po dito na yung peace na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos is dapat po na, sabi nga po sa scripture natin na dapat na meron tayong the Lord is Peace na altar na tinayaw natin sa ating mga puso. And application number 1, receive God's peace through Christ Jesus. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na ang kinin po natin, isa atin po natin yung mga peace na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos through sa kanyang anak na si Jesus. And application number 2, rest in the God who is in control of every situation. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na magpahinga tayo sa kamay ng ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng control sa kahit anumang situation na dumarating sa atin, na binibigyan niya tayo ng peace. And application number 3, rely on God to bring peace to your relationship. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na lahat po ng relationship na nasa buhay natin is i-relay natin, or dapat nasa center nito ang ating Panginoong Diyos para magkaroon tayo or binibigyan niya ng peace yung bawat relationship natin sa buhay natin. And dahil lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.